Kabanata 13. Ang pagtatalaga sa panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilaan ninyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop." Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, "Aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Egipto. Mula rooy inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Umalis kayo ng Egipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hivita, at Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa, at sa ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw, at sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Egipto. Ang pag-alaalang ito'y magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo, upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, sapagkat inilabas niya kayo sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-aalaalang ito sa 3 araw, taon-taon. Ang mga panganay na lalaki. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin lahat ang panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki na mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Egipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito ay magsisilbing palatandaan, tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ilabas niya sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang haliging apoy at ulap. Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistea sila pinaraan ng Diyos kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Egipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, "Tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis ninyo rito ay dalhin ninyo ang aking mga buto." Umalis sila ng Sukot
at tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Kabanata 14. Hinabol ng mga Egyptyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabilikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-hahirot ng Baal-zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy, malalaman ng mga Egyptyo na ako si Yahweh." Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis sa mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karawahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 pangunahing karawahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karawahe sa buong Egypto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Egyptyo ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karawahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Egyptyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Egypto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Egypto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Egyptyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo." Ang pagtawid sa dagat na pula. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karawahe, ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Egyptyong iyan na ako, si Yahweh." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo.
Madilim sa panig ng mga Egyptyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Egyptyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Egyptyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbugbukang liwayway na, ang mga Egyptyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egyptyo, pati ang kanilang mga karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubuhang liwayway nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egyptyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ng mga karwahit kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Natuyo lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay inilagtas ni Yahweh sa mga Egyptyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Egyptyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Egyptyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises.